Alright, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin itong tatlo, si Sal Panelo, si Harry Roque at si E.S. Bersamin na binara itong mga kolokoy. Alright? Ayan. Di ba, nung si VP Sara ho ay natanggal sa National Security Council, ngayon, eto hong sina Harry Roque, si Sal Panelo, lalong-lalo na sa Sal Panelo, ang nakakatawa kasi, ang sinasabi niya nga rito, ano raw ito, parang part ng dirty politics, blah, blah, blah. Isa sa natatandaan ko sa statement na sinabi nito ni Sal Panelo, napakahalaga daw po ng seguridad ng ating bayan. Totoo naman yun, napaka-importante po talaga nun. Diba? Ibig sabihin, sa pag-handle nito, ang dapat na mga tao na makakasama ng Pangulo ay yung mga totoo na may malasakit para sa kapakanan ng mamamayan at interes ng ating bayan. Hindi po yung mga taksil sa bayan. Hindi po yung mga nagsisilbi sa interes ng China na obvious naman. 'Di ba? Tapos pinapalakpakan pa ng mga tanga. Oh. Now, alam naman ho ng marami, maging si Gloria Arroyo, ito ho ay isang tuta ng China. Di ba? Kahit na alam naman nilang JMSU nila noon, magiging labag sa Constitution, ipinus pa rin nila. Pero makalipas ang mahigit siguro 20 anyos na nakalipas, saka po na-declare ng Supreme Court na ito po ay unconstitutional, yung JMSU. And then, etong sumunod nito, hanggang sa dumating itong si Pinoy, 'di ba? After Gloria Arroyo, Pinoy administration, nakuha sa kanya yung Scarborough Shoal, pero yun problema ho kasi yun sa mali niyang desisyon, 'di ba? Sa kabila ng magandang pagsisikap na sinimulan nila ni Trillanes na mapahinuhod ang mga Chinese na iwanan nyo na yan. Maintain natin ang status quo na kiniklaim nyo yan, kiniklaim din namin. Pero Pilipinas ang may control. 'Di ba? Kaya lang dahil nga sa maling desisyon ni Pinoy na kung sino yung pinaniwalaan niya, then he frustrated Trillanes, tapos kalaunan si Trillanes pa yung tinuro ng nakarang admin na nagbenta ng Scarborough Shoal. Pero ang totoo po, nakarang administrasyon ang lumilitaw na nagbenta ng hindi naman literal ha, kaya nga may ganyan 'Di ba? Yung interest ng Pilipinas isinusuko sa China. Now, sabi rito ni Panelo, yung sa usapin ng national security, dapat aalisin daw po yung usaping yung political differences. 'Di ba? O halimbawa, kinainisan mo yung isang politiko. Diretsuhin na natin si VP Sara. No, kung kinainisan man daw po ito ni PBBM, dapat isang tabi ito ni PBBM. Hindi yung tatanggalin mo sa National Security Council. Unang-una, bakit parang tila yata sobra ang reaksyon nila sa pagkakasipa kay Sara sa National Security Council? Bakit pagdating kay Digong, parang wala kayong pakialam? Di ho ba? Di ba? Parang wala silang pakialam na pagdating kay Duterte, baliwala lang. Di ba dapat nga magwala rin sila? Kasi dating presidente ng Pilipinas yan. Blah, blah, blah. Oh. Meron po. Kaya po nakunan yung ng video kung paano ginawa. Now, going back, alam niyo ho, sa pag-handle, totoo yung sinabi niya, yung first premise niya, na napakahalaga ng National Security Council, lalo na yung pag-handle nito. Di ba? Pero, dapat naman po, ang maglalagay ka doon ng mga tao na mapagkakatiwalaan mo. Yung mga tao na may decision-making capability. Okay? Yung kayang gumawa ng batas. Yung mga nakakapag-desisyon, nakakapag-giya, nakakapag-guide sa magiging takbo ng ating bansa. Ganon. Hindi yung although yung sinauna po, yung unang-una nito, 1950, nang simulan ang National Security Council, tandaan nyo mga kapatid, hindi po yan pwedeng questionin sa Korte Suprema yung desisyon ng Pangulo.
sapagkat yan ay hindi po isang Republic Act. Okay? It is as always modifiable. Depende po yan sa hinihingi ng pagkakataon. Pwedeng baguhin ng presidente. Kung meron kang vice president na alam ng taong bayan at alam mo, di ba, na maka-China, na ang China kinakana ang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pananatilihin mo? Oh. Si dating Pangulong Duterte, bakit tinanggal niya sa gabinete si Leni Robredo? Kasi nawala na yung tiwala niya kay Leni. Kasi pinili ni Leni panindigan ang utang na loob niya sa mga dilawan na kumakalaban sa Duterte administration. Sabi ko nga noon and yet hindi pa ako political vlogger noon. Sabi ko, ito na yung mistake ni Leni Robredo na mula ron sa nakakakilig at magandang pagkakataon niya na pwede siyang maging ERAP 2.0 na tapusin ang termino niya nang hindi siya kinakalaban ang presidente niya. Bagkus, gamitin ang opportunity para mapabango ang kanyang pangalan and then eventually maging siyang presidente ng Pilipinas. Di ba? Kasi napabango niya ang pangalan niya. Mahirap kalabanin ng presidente. Lalo na ngayon. Di ba? Napakalakas ng social media at very much equipped ang Duterte administration ng mga social media influencers. Oh. Now, ngayon, yung sinabi niyang yun, binaraho siya ngayon ito ni Bersamin. Sabi niya rito, Panelo also advocated for the exclusion of then Vice President Leni Robredo, so he has no moral authority to question the decision of the President. Totoo yun. Diba? Acts of bad politics and it's meant to target the Vice President while Attorney Roque is questioning whether it is a prelude to martial law. Kasi dinanggal daw yung mga Vice President noong time ng unang Marcos admin. What do you say to those criticisms? Noong bagay, meron akong nabasa na something. Okay. Ito, hindi niya kasi nasagot ng direkta yun yung pagtanggal doon tinutukoy doon si Lopez. Yung dating Vice President ni McCoy. Yan. Yung unang takbo ni McCoy, okay sila in good terms, sabi nga ni Papa. Nung unang takbo ni McCoy, hinayaan nila yan na maging nilayasan niya yung LP, lumipat siya dahil hindi sinunod ng LP yung kasunduan na ikaw na yung susunod na standard bearer, nahirati sa pwesto yung presidente nun. So sa kanya, if you can't keep your promise, might as well mag-independent ako. Now, hindi pa naman uso independent nun. Ang Nationalista Party, ang underdog, wala talagang Nationalista Party. Di ba? Kaya nga nung umalis si Apo Lakay doon sa Liberal Party, if you noticed, eto yung Tagalanaw na ina-idolize siya, na naging kaibigan niya. Kalimutan ko yung pangalan kapilido ni Adjong ito So, anong nangyari? Ito hindi po sumama sa kanya yon. Okay, hindi sumama. Kilala nyo yung Tagalanaw. Ang asawa ng kalaban nito ang mga Quebranza. Tapos nagkaroon ng kasalan. Dimaporo. Si Ali Dimaporo. Ina-idolize niya very much si Apo Lakay. So nung umalis si Apo Lakay doon sa LP, hindi sumama si Ali Dimaporo. Bakit? It is like a political suicide. Kasi noon talagang napaka-dapang-dapa talaga ng Nationalista Party. So etong si Ali nakasupport pa rin sa kanya, si Apo Lakay, 'di ba? Na-content ko na 'yan dati. So si McCoy na lang yung lumaban doon para sa Nationalista Party. At yun nga po ay nanalo siya. 'Di ba? So nung time na 'yan, okay lang sila yung mga taga-LP, baliwala sa kanila 'yan. Okay lang 'yun. Yung mga reforms na ginawa niya, okay lang. Yung pagbango ng pangalan, 'di ba? Yung pagbango ng pangalan ni Apo Lakay, okay lang sa kanila 'yon because they were expecting na isang termino lang 'yan, laglag na 'yan. Ganon. Yes, that's correct. Si Fernando Lopez ang kanyang vice president. Okay? So that's the second term ni Fernando Lopez. Sumunod na kandidatura na eleksyon, hindi nila matanggap, tumakbo uli si Apo Lakay.
Doon na nila ngayon sinimulan ng destabilization. Right after that was 1969. Sinimulan nila yung destabilization. At isa sa mga kasabwat daw doon ayon sa intel ng US na ipinadala rito sa Pilipinas, kasabwat etong si Fernando Lopez. So kung ganun, 'di ba hindi naman dinimanda ni ano yan eh, ni Apo Lakay eh. Yung nga lang tinanggal na ang OVP. Kasi nabago na yung sistema ng gobyerno eh, 'di ba? Kalaunan yun eh, 1972. Binago niya yun. Tapos nagkaroon tayo 1973 Constitution, yung modified parliamentary presidential na ang anyo ng Pilipinas. Diba? And then initially, under transition period, si McCoy ang Prime Minister and also at the same time, siya din ang President. And then later on, nagkaroon na ng actual na Prime Minister, tapos siya ay President, which actually a titular in nature, di ba? Now, tama naman ang ginawa ron ni Apo Lakay na inalis niya ron si Fernando Lopez, ang VP niya, kasi nga naman kasabwat na nung mga kumakalaban sa kanya ng mga NPA, di ba? And then kung doon nagkakamali, correct me if I'm wrong, if it was in 1974 nung pumunta sila ni Imelda sa China at kinaibigan nila ang si Deng Xiaoping, di ba? Samantalang 1969, tuloy-tuloy sinusuportahan ng China ang mga kabaro nila dito sa Pilipinas. So tama yung ginawa doon. Kaya lang ang sinasabi ng iba, nag-declare ng martial law. 2 years later, nag-declare ng martial law si McCoy. Sabi nila. So gagawin din daw ni BBM yun, magdi-declare din daw ng martial law. Mga kababayan, isa hong malaking katangahan ang pagdideklara o ang isipin man lamang na ang martial law na yan ay pareho ng martial law ni Apo Lakay. Isa hong malaking katangahan. Kaya nga ho, natatawa ko rito. Ito hong mga malakas na ipanakot sa atin ang pag-impose ng martial law, sila ho yung nag-declare din ng martial law noon. Panahon nila. Di ba? Si dating Pangulong Duterte. At siya po ang nagkaroon ng unlimited. Under the 1987 Constitution, nagkaroon po siya ng unlimited martial law. Si Duterte. Paano yun? Tawag dito? Mao Zedong ng China. Si Mao Zedong. Okay? And then, dalawa yan eh. Isang premier, isang president. Alam ko si Deng Xiaoping. Tapos si Mao Zedong, yan. Yung parang si President Xi ang symbolic nila. And yet, hindi pwedeng magdesisyon yung mga yan. Yung premier ang mayroon talagang decision making capacity sa China together with the Politburo. Okay? Now, balikan lang natin to. Ito nga martial law ni dating Pangulong Duterte, linawin ko lang. Nung diniklara niya yan, di ba sa may sa Marawi, nung nagkaroon ng Marawi siege, he was in Russia. Ngayon, nag-declare siya ng martial law. Kailangan niya sabihan, i-justify sa Senate at saka sa Congress ang dahilan at naaprubahan. So, kung na nagkakamali, meron yatang 1 buwan, di ba? Merong 1 buwan o 60 days na visa ito. And after that, magkakaroon po ng evaluation kung dapat pang ipagpatuloy. And apparently, walang provision ng Constitution na nagsasabi na hindi na pwedeng ipagpatuloy kapag natapos na yung first days ng martial law. At wala rin sinabi kung hanggang saan ang extension. So nagkaroon si Duterte ng unlimited. Ang request nila until December. Pero unlimited yun. Depende na sa kanya kung itutuloy-tuloy niya. Diba? Pero still, si Apo Lakay pa rin ang may pinakamahaba talaga. Halos isang dekada yung kanyang martial law. Now, sinasabi nila ngayon, noong panahon ni Apo Lakay, sobrang napakamakapangyarihan ng presidente under the martial law. Pero ngayon ho, hindi niya pwedeng
i-abolish ang Congress, hindi niya pwedeng gawin yan sa Senado. Napakalaki ho ng pagkakaiba ng martial law noon at ng martial law ngayon. Kung ano ang kanilang sinasabing nakakatakot, kabaliktaran po yan dahil po pinakita na ni Duterte, ni dating Pangulong Duterte, ang martial law under the 1987 Constitution. Hindi ba't marami nga sa atin tuwan-tuwa noon? 'Di ba? Oh, meron bang mga grabe mga human rights violations na katulad ng sinasabi nila ngayon na gagawin ni PBBM katulad ng ginawa ng tatay niya? Hindi makapang-aabuso ng ganun-ganun ang mga militar katulad ng nangyari nung panahon po ng nung martial law nung kay McCoy. Oh, hindi po makagalaw sila ng ganyan, 'di ba? Kaya yung ipapanakot nila na pag magma-martial law si PBBM, dapat nga eh. But I don't think so gagawin niya ng Pangulo natin. Kasi wala po tayong actual na kaguluhan dito sa ating bansa. Kaya nga, hindi ko maintindihan papaano makakaapekto yung rally ng INC na magdudulot daw ng kapayapaan. Kaya ang tanong ko sa kanila, honest naman yung tanong ko eh. 'Di ba? Because we have to analyze things. Paano magdudulot yan ng kapayapaan? May control ba kayo sa mga DDS na nanggugulo? Kasi unang-una, walang actual uprising, walang actual na kaguluhang nangyayari dito. Si Enzo Recto, binanggit niya rin yan sa kanyang contents. Wala namang kaguluhan. So para saan ito? Paano ito makaka-epekto? Unless, member ninyo ang nanggugulo. Hindi naman. Mga DDS yun na gustong gamitin pa, di ba? Because wrong timing yung rally. Kaya nga yung mga DDS, pinagtatangkaan itong gamitin, i-twist. And then recently, nagkaroon sa programa, talagang initsipwera nila etong mga DDS. 'Di ba? Ngayon, ang ginagawa ng mga DDS, sinisiraan na yung rally na gusto nilang i-infiltrate. Dapat po kasi malinaw. 'Di ba? Kung paano makapagdudulot ng kapayapaan. 'Di ba? Okay. Now, balikan natin ito. Ito na ngayon yung ginawa niya. That reminded me that Panelo, during his time as presidential advisor, was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. So he has no moral authority to question the decision of the President. But the second thing that I would like to emphasize here is this. Look at it this way. The National Security Council is an advisory body. Tama. And this is an advisory body in relation to the President as the Commander-in-Chief. So the President has the right as well as the responsibility of seeing to it that whoever advises him is within his fullest trust and confidence. Now, I'm not saying that the Vice President has already does not anymore deserve to be trusted, but I'm just saying that with the recent developments, it is not going to be good advice or good action on the part of the President to still have her on board. Di ba? Kasi tama naman eh. Tingnan nyo, yung trabaho ng National Security Council, kailangan doon yung proven, di ba, na pagiging makabayan. Kay Sara, hindi. Di ba? Questionable eh. Buti sana, yung pananahimik niya, on the other hand, walang ginagawang pambabalahura sa atin ang China. 'Di ba? Meron eh. Tapos hindi niya man lang ito makundina. Tapos gusto pa niyang mamatay ang presidente. Nako, siraulo na po si PBBM. Ulitin ko, siraulo na po si PBBM kapag hindi niya tinanggal si Sara at ang mga tuta ng China dyan, katulad ni Gloria Arroyo at nito ni Digong. 'Di ba? Matinong isipan ng Pangulo. So that is the right thing to do. Kick them out of the National Security Council. Hindi lang dahil po sa edad. Kung hindi po, pinakamayor ang usapin dito ay ang usapin ng pagmamahal sa interes ng bayan natin. Diba, maglalagay ka ng Judas, Sus Mariosep, parang nangyari nung World War II. Merong mga nakatalokbong, may bayong sa ulo.
turo ng turo, di ba? Yung Pilipino, sabi ni Papa, Pilipino tago, Pilipino turo. Di ba? Sabi ni Alex, si Sara Makachina, isa pa, o hindi rin po pwede yun. Di ba, na ilalagay mo doon sa National Security Council. Saka pa nakakita, pinagpapaliwanag, di ba? Pinagpapaliwanag ang presidente natin na I demand an explanation. Submit a written explanation within 24 hours with legal basis why diba, the OVP or the Vice President is not included or is no longer part of the National Security Council. What the heck? Abogada. Kaya po ako natatawa kasi bilang isang abogada, dapat po inalam niya muna at inintindi niya yung original na nag-create niyan. I believe it was like an executive order. It was not a Republic Act na nagbuo ng National Security Council noong 1950. Oh. At makikita mo doon ang mga administrative order, executive orders, those are modifiables. 'Di ba? Depende 'yan sa pangangailangan ng panahon. Oh, at ang makakagalaw lang doon, tangi po ang Pangulo ng Pilipinas, hindi ang Vice President. Ay nako, sabi ni Estrella, this eventually nakaya nilang gawin ang tumumba, 'di ba? Magpatumba para takutin ng mga vloggers, same as Percy Lapid po, hindi ho si Jess. Yan, tama ho kayo ron. 'Di ba? Now anyway, the President has the So, ang sinasabi po niya rito, hindi po ganun kaimportante para para sa pagkatiwalaan, because he was talking about trustworthiness ng tao eh. So para sa kanya, hindi po naman, sabi nga niya hindi ko naman sinasabi na hindi pwedeng pagkatiwalaan ng Vice President. But not at this point. Kasi baka nga naguhudas eh. absolute power, the power of absolute reorganization. Yun, the power of absolute reorganization. Ibig sabihin, hindi kinakailangan ang pagsang-ayon ng Legislative Department, hindi kinakailangan ang pagsang-ayon ng isa pang bahagi ng Executive Department, which is the OVP. Why? Wala pong ibang trabaho ang OVP. OVP, yan po ay wala po silang mandato. Maliban na lamang na magpakabait, maging healthy, at maging madasalin. Di ba? Madasalin na humalili na agad. Hindi po. Na maging malusog, maayos ang isipan ng Pangulo. Kasi baka dumating ang panahon, siya na yung pumwesto. Tapos with that kind of Vice President that we have, patay na, kawawa bansa. Di ba? Sabi niya, pwede naman pagkatiwalaan, pero wag naman dito. He can choose the people he listens to or he would listen to. Right. So if the National Security Council is supposed to be including members who are trusted by the President, then let it be understood in that light. Wala kaming personalan, but my statement before was the Vice President has ceased to be relevant as far as the responsibilities of that membership in the National Security Council is concerned. Secretary, how about that? Okay, so ito naman yung kay Harry Roque naman. Yan yung Attorney Roque, that the President is supposedly, whether the President is considering martial law because of these changes in the NSC. Alam mo kung iniisip mo yan lagi. Si Harry Roque ho kasi panay ang ngaw at saka hindi na po si Harry Roque yan eh. Si Lorraine Badoy, ang dalawang yan. 'Di ba? Na yung nangyari noon, tinanggal si Fernando Lopez, and then later on nag-declare ng martial law si McCoy. So ngayon, mukhang ganun din yung gagawin. Kaya sinasabi ko po kanina, sa malaking kalokohan yung sinasabi nila, papanakot yung martial law sa amin na dati naming pinalakpakan nung diniklara ni Duterte. So pag diniklara ni PBBM yan, na matagal na ngang hinihingi ng taong bayan laban sa inyong mga fake news peddlers, kaya lang ho, ang fake news peddling po kasi, hindi po ito grounds for imposition of martial law, apparently. Di ba? Loko-loko rin itong mga to. Ipapanakot nyo sa amin, Harry Roque,
Loren Badoy, ang isang bagay na pinalakpakan natin noon. Tandaan nyo, ang mga sumusuporta, gumalang sa Duterte administration for 6 years ay ang mga Marcos supporters, ay ang mga Marcos loyalist at ang mga mamamayang Pilipino. Di ba? Na natuwa noon. Langyarin tong mga to, papanakot pa nila. That's malicious, ano? Because the Constitution is very clear when may a president declare martial law. I don't think it is in the mind of the president right now. What he has in mind is the economic prosperity of the country, the health and welfare of the people, especially those of the lower classes, then the prioritization of his legacy projects. No, the president accepts that as the number one concern. It's not about martial law. It's not about extending himself in power. No, he has no thinking about that. He does not. Diba? Wala nga sa isip ng Pangulo natin na mag-impose ng martial law. Nasa utak niya. Katulad nung, ito narinig ko to eh. Pagka upo ni PBBM, may nagtanong kasi sa kanya, saan po kayo magpo-focus? Katulad nung nakarang administration, nag-focus sila sa mga nag-focus sila sa sa infrastructure projects, mga ganyan-ganyan. Ay PBBM, sabi niya, magpo-focus ako sa food security. Kaya ngayon pangarap niya nga ay mapababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos. Pangarap lang ha. Pangarap lang yon. Tapos, bukod doon sa food security, ay ito pong economic, no, yung economic prosperity natin. Yun ang kanyang tututukan. Kaya ang ginawa ng mga DDS noon, dati, suporta pa, tama, kasi ginawa ni Tatay Digong. Ibinigay na yung lahat. Ginawa na, marami ng infrastructure projects. And then it turned out na yung project sana na 380 something na pinangako ng China, di ba? Hindi tinupad. Maliban dun sa 2 tulay na binigay sa kanya. Oh. At ang kapalit doon ay ang pananahimik natin, hindi na makipag-argue in regard to the West Philippine Sea. Right? Even think in those terms. Malicious talaga si Mr. Harry Roque. Tinawag pang Mr. Harry Roque. Dapat tinawag niyo pong Baby Gandang Hari. Ay, nako. Okay, taan natin to. Ngayon, pag-usapan natin ito. Hindi, ito, balita ito na yung mga Chinese hackers po yung pong Office of the President po, nahack po nila ang tanggapan po ng ating Pangulo. Ito. Chinese hackers target Marcos office in years-long campaign. Steal military data. Ayon sa report, January 7, 2025. Report po ng Rappler. Diba? Hindi lang Rappler ang nag-report niyan eh. Isipin nyo na. Tapos meron ka pang nasa office of the... meron ka pa ron sa National Security Council na doon pinag-uusapan ninyo. It's an advisory body sa Pangulo natin na, Mr. President, ito po kayo maganda gawin natin, mga ganito. Di ba? Tapos meron karong hindi mapagkakatiwalaan. Kay dating Pangulong Duterte nga eh. Hindi po security matters yun ang pinag-uusapan doon. Binabatikos lang ng mga liberal si Duterte sa kanyang EJK. Di ba? Doon pa lang yung, bagong-bago pa lang sila noon eh. Binabatikos siya doon, pati yung kanyang pagmumura, yung ganon. Si Lenny nakisabay. Hindi pa ho yun security matters. Yung bagay na yun. Hindi rin po pumapalpak pa ron si Lenny Robredo pagdating puro sa pabahay. Bago pa lang kasi na naibigay yung project, yung posisyon sa kanya. Di ba? So ongoing yung kanyang trabaho. Ginagawa niya po, nag-o-oppose siya sa administrasyon. Di ano nangyari? Tinanggal siya. Ito pa ho kaya na may kinalaman sa seguridad ng bayan natin ang mga pinag-uusapan? Di ba? Si Lenny Robredo, hindi nga siya nag-wish na sana mamatay na yung presidente. Di ba? Etong si Sara, may kinontrata na magsasagawa ng pagpatay. Ay, nako. Okay, so yan Meron ganyang banta.
Hindi lang banta, talagang actual threat na talaga yan. Hinak yung Office of the President. Oh. Ito yung dalawang tulay na binigay sa atin. Ito ho yung Pantalion Bridge. Okay? Pantalion Bridge yan na sa Mandaluyong tumatagos ito sa Makati. Yan. Maganda naman yung tulay eh. Diba? Libre yan, absolutely. For free. Na binigay. Pero hindi ho talaga totoong absolute na libre ito na binigay sa gobyerno natin. Ito naman ho yung yung laging pinupuntahan ni na Rex Adventure na may Rex TV na channel na Papade. Ito ho yung Intramuros. This is the Intramuros side. Okay? Ito ang BI ito Bureau of Immigration Office yan eh. Ito naman ang Binondo. Kaya ang pangalan nito is Binondo Intramuros Bridge. Na pinagaganda po ni FL Liza Marcos sa TVBBM dito. Tuloy-tuloy na yan yung project dyan. Luma tong picture na to eh. Kaya ganyan. Pero eto, nandito na sila ngayon. Yan. Simentado na yan. Pinanood ko kanina. Yan. Yan lang po sa mga pangako ang tinupad. Okay? Kaya shout out dito kay Lucas Versamin na tumatapang na. Yan ang napuna namin. Tumatapang na si Lucas Versamin, ha? 'Di ba? At magaling na spokesperson. Isipin niyo ho, yung dalawang nakabangga niya dalawang abogado. Etong si Harry Roque, si Bibi Gandang Harry, at saka si Sal Panelo. Ito dating Supreme Court Chief Justice. O san ka pa? Di bongga. Okay? Ay, nako. Sige, iwan muna natin ito.